Kapag itinrip natin itong isa, mag-o-off lang to. Hindi po gagana to. Dapat automatic na ito ay gagana. Testing natin ito ngayon. Trip natin. Yan. Hindi, dapat na ito ay automatic na gagana. So yan yung idadagdag natin dito. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay patungkol po sa in-upload nating video tutorial nitong mga nakaraang araw lamang. Gagawan po natin yan ng schematic diagram at habang ginagawa po natin ang diagram nito ay actual naman natin itong iwa-wiring dito sa mga devices na ito. Kaya doble po yung purpose ng tutorial natin ngayon. Una po ay matututo tayong gumawa ng diagram. Pangalawa naman po ay matututunan din natin kung paano i-wiring ang diagram na ginawa natin dito po mismo sa motor controller na ito. Kaya kung gusto nyo pong matuto kung paano gumawa ng diagram at the same time ay kung paano ito i-apply sa actual wiring, tapusin nyo po ang panonood ng video ito hanggang sa dulo. Salamat po. So ang gagawin po natin ng diagram ay ito pong analog timer na ito. At ang dinadrive po nito ay itong dalawang magnetic contactor na ito. Ang paggana po nito o ang operation nito ay alternate, katulad po ng ipinaliwanag ko sa nauna nating video tutorial. Kung hindi nyo pa napapanood ang video natin yan, mangyari po ay panoorin nyo po para magkaroon kayo ng idea kung paano ito mag-function. Ang link po nito ay nasa description box below. I-click nyo lamang po yan at ito po ay inyo nang mapapanood. Salamat po. Once again, kapag sinuplayan natin ang motor controller na ito by turning on the circuit breaker at sinitch on natin itong selector switch, ang una pong gagana itong magnetic contactor 1. Ang tagal at haba ng paggana nito ay depende po sa setting mo dito sa timer. Halimbawa, 8 hours. 8 hours itong gagana. After 8 hours, mag-i-stop ito at automatic na ito pong magnetic contactor number 2 ang gagana. Ganon din po dito. After 8 hours ng paggana, mag-i-stop to at automatic na ito naman po ang gagana. Ang kagandahan po sa wiring nitong motor controller na ito ay kapag nagkaroon ng overload or excessive flow of current, alin man dito sa power circuit ng magnetic contactor na ito, magti-trip po ito. Halimbawa, ito po ang nag-overload, magti-trip po ito, automatic na ito pong isang ito ang gagana. So ganoon din po dito kapag ito naman po ang nag-trip, automatic na ito po ang gagana. So yan po yung gagawa natin ng diagram. At the same time ay wawiringan din po natin ito. Okay po. So bali meron na po ako ditong iginuguhit na schematic diagram para po dito sa ating motor controller na alternate run of 2 contactors with analog timer. Ito po yan. So bali ito po yung coil ng magnetic contactor number 1, magnetic contactor number 2, at ito yung timer natin. Ito yung selector switch at ito naman po yung circuit breaker. So sa actual po ay ito yung magnetic contactor number 1, magnetic contactor number 2, circuit breaker, selector switch, at ito naman po yung timer. Okay po. So dito po sa schematic diagram na inyong nakikita ngayon ay mayroon na akong iginuhit dito. Dito sa neutral, connected sa overload relay nitong magnetic contactor 1 at magnetic contactor 2. At maging itong timer, connected na rin ito dito sa line 1 at saka sa neutral. Then sa selector switch. So kapag sinwitch on natin itong selector switch, gagana kagad itong timer. Okay po. So ito pong mga iginuhit ko rito ay i-wiring ko na ito dito sa actual sa mga devices natin ito. So ito yung magnetic contactor 1 and overload relay 95 at saka 96. Then ito yung magnetic contactor number 2, 95 at 96. So yung 96 connected sa neutral and then yung 95 connected sa A2. Ito yung A2 ng ating magnetic contactor. Yan po itong dalawa, A2. Ito yung A1 nito. Okay? So ang kulang na lamang po ay itong A side nitong magnetic contactor, which is dito natin gagamitin yung auxiliary contact ng timer. So ito yung timer natin. Connected na ito sa line 1 at saka sa selector switch. Ito po yan. Ito yung selector switch natin. Then ito yung neutral. At ito naman yung auxiliary contact nitong timer. Yung common, nasa gitna at ito pong nasa unahan na terminal point na ito, may numbering to 1, 2 at 3. Then itong 2 common, itong 1 ay NC contact at itong number 3 ay NO contact. So, para makita natin ito yung common. Okay, NC contact siya at ito naman yung NO contact.
So itong auxiliary contact na yan, katulad ng sinabi ko kanina, ay dito natin iguguhit sa A side nitong contactor KM1 at contactor KM2. Okay po, dito sa contactor KM1, gagamitin natin dito yung NC contact nitong analog timer. Isang common at saka NC contact. So iguhit po natin yan. Mayroon akong ginawa rito. I-attach na lamang natin ito dito. Okay po. So bali ito po yung auxiliary contact ng timer natin. I-attach ko lang ito dito. Okay po. So bali ito yung timer natin. Ganitong symbol na yung ginamit ko. Lagyan na lang natin ito ng level na TR. And then ito pong isa na to, NC contact na ito, galing dito kay KM2. Auxiliary contact normally close. KM2. Okay. So ito yung common natin, which is ito yung number 2, and then ito naman yung number 1. Dito po yan sa analog timer natin. Okay, ito po yan. 1, 2, 3. At dito naman po sa circuit ni KM2 sa pump number 2 ay gagamitin natin dito yung NO contact nitong timer. At bago po natin ito i-wiring ay i-attach ko na rin ito dito sa KM2. So ito naman yung para dito sa circuit ni KM2. Bali yan po. Ito yung NO contact nitong timer. Lagyan din natin ito ng level na timer. Then ito yung common number 2 at ito naman yung number 3. Okay. Ito naman galing dito kay KM1, auxiliary contact, itong normally close na ito. Okay po. So ito ay connected dito. Bali isa lang yung common natin, Ito sa timer, ito lang number 2. May mga timer po kasi na 4 yung terminal point. So dito sa drawing natin, bali pinag-4 ko na yung terminal point dito. Pero parehas lang naman po yan. Ito yung common point, number 2. Okay po, so i-wiring po natin ito. Unahin natin itong circuit ni KM1, then isunod ko itong KM2. After kung ma-wiring ay tetestingin po natin ito. Okay po. So unahin po natin to number 2. Ito yan, common. Kukonect po natin yan dito sa selector switch. Okay, ito po yung selector switch natin. Okay po, connected yan dito sa timer. So then ito pong isang terminal point nito, itong NC contact to yan ng timer. Kukonect natin dito sa NC contact nitong number 2. Ito po yan, NC contact. Okay po. Ito naman yung NO. So ito yung gagamitin natin. So na-connect na po natin ito. Yan. Dito natin yan i-connect sa timer. Okay na yan. Then ito okay na rin. Tsaka ito dito sa A1 okay na rin. So isunod natin itong para dito sa circuit ni KM2. So NO contact naman yung gagamitin natin. Okay. Kukonect natin dito sa NC contact nitong KM1. Okay po. Ito yung NC contact natin. At ito mang sa timer ay NO contact, ito yung number 3. So okay na po ito mga kaibigan, mga ka-electrician. Okay na to. At maging ito dito, tsaka ito sa A1,
So pwede po natin itong testingin, pagganahin po natin, supplyan po natin ito dito, no, sa line side ng circuit breaker. So i-plug in po natin to. So testingin po natin to AC. 218 volts. Okay. So tetestingin lang po natin itong contactor saka itong timer. Pamaya natin susuplayan itong load. Okay po, sapagkat meron pa tayong idadagdag dito na connection para po sa tripping system nitong dalawang contactor na ito. Okay po, so i-on natin to circuit breaker, and then switch on natin ito. Dapat na ito po ang unang gagana, itong contactor number 1. Okay, so gumana na siya. Then after time setting natin dito sa timer ay mag-o-off ito, at ito naman po yung gagana. So naka-setting ako rito, i-pass forward natin itong timer natin. Yun, nag-off ito at ito naman yung gumana. Okay, after ng time setting natin dito sa contactor number 2, mag-off to at ito naman yung automatic na gagana. Okay po, so testingin natin. Yan, nag-off ito at ito naman yung gumana. And then sa tripping system naman natin, kapag itinirap natin itong isa, mag-off lang to, hindi po gagana to. Dapat automatic na ito ay gagana. Testingin natin ito ngayon, trip natin. Yan, hindi, dapat na ito ay automatic na gagana. So yan yung idadagdag natin dito sa schematic diagram natin, at yun din po ang iwa-wiring natin. Okay po, so i-off natin to. So ang gagawin naman natin dito, para once na mag-trip itong magnetic contactor, o alin man dito sa dalawang contactor na ito mag-trip, automatic na dapat yung isa po ang gagana. Okay po, so ang gagawin po natin dyan ay gagamitin natin yung NO contact nitong overload relay na ito. Okay, so itong NO contact ng contactor number 1, i-connect natin dito sa circuit ni contactor number 2. Yung NO contact nitong overload relay number 2 ay i-connect natin dito sa circuit ni contactor number 1. So bali ito pong NO contact nitong overload relay number 2, 97 at 98, ay i-connect po natin yan dito sa circuit ni KM1 contactor number 1. Dito po sa timer, So iguguhit ko na yan dito at i-connect natin yan dito. Okay, at yung isa naman ay dito. So ito pong NO contact na ito ay galing kay overload relay 2, galing dito. So ito yung 97 at ito naman yung 98. And then yung isang auxiliary contact normally open itong overload relay number 1 ay i-connect naman natin dito sa circuit ni magnetic contactor number 2 sa KM2. Okay po, so iguhit natin yan dito. Nakaparallel lamang siya, parallel connection. Yan. Then ito ay overload relay number 1. Okay, para kapag halimbawa mag-trip dito sa circuit ni KM1, mag-open to, magdi-de-energize to, at itong overload relay magko-close to. So gagana itong contactor KM2. At kapag halimbawa naman ito yung gumagana, magti-trip to, magdi-de-energize. Okay po, so magko-close to at ito ay magko-close din. So ito naman yung automatic na gagana. Okay po, so i-wiring po natin to, dalawa na to. Ito ay 97 at saka 98. Okay po, so unahin natin tong circuit ni KM1. So balit pong number 97, itong normally open ng overload relay, magkakakonekta dito sa common nitong timer, so i-connect na lang po natin yan dito, itong 97 nitong number 1
at saka 97 nitong overload number 2. Kukonect natin dito sa common. Ito yung common ng timer, no? Okay po. So, na-connect na po natin itong 97 dito sa common ng timer. So, okay na to. Itong dalawang 97. Then, itong 98 ng overload number 2. Kukonect natin dito sa, dito na rin po, ito yung KM2. No? Ito yan. So, itong 98, kukonect lang natin dito sa KM2. So, okay na po. Itong isa, 98. Then, sunod natin itong overload relay number 1, 98. Ito yan. Connect natin dito sa cell terminal point itong KM1. So, ito yung NC contact natin dito sa KM1. Kukonect natin yan dito. So, okay na po. Na-connect na rin natin to. Itong overload relay number 198 dito. So, ngayon ang gagawin natin ay supplyan natin itong load natin para paggana ng magnetic contactor natin ay gagana rin ang load natin. Okay po. So, okay na po. Na connecta na natin yung power circuit nito. So, testingin po natin to. Okay. I-on natin ang circuit breaker at switch natin tong selector switch. So, gumana yung contactor number 1 natin. Okay. So, after ng setting natin dito sa timer, mag-off to at ito naman yung mag-energize. Yan. So, ganoon din dito, after na ma-consume niya yung time setting dito sa timer, mag-off to at ito naman yung mag-energize. Okay po. Ngayon, kapag ka nagkaroon naman ng overload or excessive flow of current dito sa power circuit ni magnetic contactor 1, testingin natin yung tripping system nito. Kailangan po na automatic na ito ang gagana. Okay? So, nag-trip to, ito yung automatic na gumana. Po, so, hanggat hindi po nare-rectify itong contactor number 1, kahit pa gumana kahit pa makonsume niya yung time setting dito, ay tuloy-tuloy pa rin ito sa paggana. Okay po. So, i-reset natin to. Ngayon, halimbawa na ito naman yung nag-overload o nagkaroon ng o nag-trip, no? So, testingin din po natin to. Pag nag-trip naman tong isa, dapat automatic na ito ang gagana. Yan. So, nag-trip to. Ito naman yung automatic na gumana. Okay po. So, bali ito na po yung final ng schematic diagram na ginawa natin. Okay? So, pwede nyo itong gamitin. Pwede rin po ninyo itong baguhin. Nasa sa inyo po. Ngayon, pwede nyo po itong i-modify. Okay po. Ngayon, mayroon pa tayong gustong idagdag dito. Okay, sa schematic diagram na ito. Bago tayo magtapos sa ating video tutorial na ito ngayon, no? Ang kulang po natin dito ay tripping indication. Ito pong mga device na ito ay nasa loob ng control panel. No? Kailangan natin na kung nag-trip itong isa, dapat ay alam natin o alam ng operator na nag-trip yung motor. So, ang kulang po natin dito ay tripping indication or yung pilot lamp para po sa trip. So, yan po yung iiwanan ko sa inyo
na sa susunod nating video tutorial ay yan yung gagawin natin. So sa mga may idea po, paki-comment na lamang po, at sa gusto ng diagram na yon ay comment nyo lamang po para ma-i-upload natin yung karagdagang diagram para dito sa ginawa nating schematic diagram na ito. Kasi importante po yung indication. Yan po yung magbibigay ng signal sa atin na oy, nakatrip yung control panel natin. Okay? Ang sunod po nating video tutorial ay idadagdag natin dito yung tripping indication niya. No? So sa mga gusto pong matuto o sa mga talagang interesado na matuto sa schematic diagram o sa control circuit o sa motor control circuit, ngayon pa lamang po ay iguhit nyo na po. Lalo na po sa mga baguhan. Pag-isipan nyo po, i-analyze po ninyo. Okay po? So salamat po. Mabuhay po tayong mga Pilipino.